Inihahandog ng Philippine Air Force at ng himpilang ito ang programang gagabay tungo sa kapayapaan ng bawat mamamaya at pag-unlad ng buong pamayanan. Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran. Mayong adlaw sa tutan ng mga higala, kami po ang inyong Philippine Air Force, your air warriors and skylifters in the Visayas. At muli pong sumasayang papawid ang aming palatuntunang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Kauban ang tulo ka partner ng mga radio station diri sa Cebu City. Daghan kay salamat no kay Ma'am Ana Belagrosas of DYMR 576 kHz Radio Pilipinas, kay Sir Jonix Napalyakan of DYLA 909 kHz, kay Ma'am Eileen Navarro of DYAR 765 Sunshine Radio Cebu, kay Ma'am Payet Renyan and Ma'am Hazel Gloria of PI7 sa pagtabang sa ating programa karong adlaw. Ako po inyong host, First Lieutenant Edebert B. Baguio Philippine Air Force, at kasama ang aking mga co-host na sina AW1C Yasmin Saladar, Philippine Air Force, and A1C Graldo, Philippine Air Force. Partner? Thank you, partner. And muli, isang mapagpalang araw para sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga libo-libong tagapakinig at tagapagsubaybay sa programang ito. Ang Usapang Pangkapayapaan, Usapang Pangkaunlaran Cebu. Tayo din po ay napapanood sa ating social media platform, sa Facebook page ng SEMO AMC, Tausen PGB Niyab, Tausen PAF at ng APAP Cebu. Ang programa pong ito ay para po sa ating pagnanais na maihatid po ang mga impormasyon na mayroong kinalaman sa pagsulong ng kapayapaan at kaunlaran sa ating bansa. Let us also welcome our comrades from Air Mobility Command, 205th Tactical Helicopter Wing, 220th Airlift Wing, and 5th ARSEN. Daghan kayong salamat for tuning in with us and for supporting our program. Mga kasama, kinagalak po nating makasama no ang ating resource speakers ngayong araw. Walang iba kundi si Lieutenant Commander Robert G. Kita, the Commanding Officer of CMOU Central, and Ensign Manuel R. Orpilla, the Executive Officer of the CMOU Central. Sirs, bumati po muna tayo sir sa ating pong mga tagapakinig at taga-subaybay. Ayun, hapon sa atong tanan, gabi na sa atong mga host karong hapuna sa programang Up Pilipinas. Usab sa ako ang kauban diri nga si Ensign Orpilla. But before ako magsimula, tulot muna na batiin ko muna ang aming pinuno ng Philippine Navy na si Vice Admiral Jose Maria Ambrosio Q. Espeleta, Philippine Navy, the Flag Officer in Command, Philippine Navy. Usab ang amo Commander ng Naval Forces Central, Commodore Joselito E. D. Guzman, Philippine Navy, ang aming Acting Commander ng Civil Military Operations Group, Philippine Navy, Captain Gregory Gerald B. Fabic, Philippine Navy GSC. At higit lalo sa lahat ng mga masugid na tagapagsubaybay at tagapakinig ng Up Pilipinas, mayong hapon sa atong tanan. Para sa kalaman ng lahat, ako po ay si Lieutenant Commander Robert Chiqueta, Philippine Navy. Ang inyong pong inaanyayahan na tagapagsalita ngayong hapon ay ang kasalukuyang Commanding Officer ng Civil Military Operations Unit na nakabase dito sa Barangay Look, Lapu-Lapu City, Cebu. At saka sa aking kasama ngayong hapon, ang aking executive officer na si Ensign Bob Orpilla ay magpapakilala naman sa kanyang sarili. Bob? Sir, thank you. Magandang araw sa ating lahat. I am Ensign Manuel R. Orpilla, Philippine Navy, the Executive Officer of Public Affairs, CMOU Central. Yes sir, thank you sir no, mahayang hapon and welcome sir sa ating programang Up Cebu. Partner? Yes, partner. Sa muli sir, maraming salamat po sir sa pagpa-unlock po sir sa invitation po namin ngayong hapon sir na maging guest speaker po namin ngayon dito sa Up Cebu po sir. And sir, kamusta naman po yung mga personnel po natin sir sa CMO Central po sir? Thank you po sir. So far naman, yung personnel natin dito sa CMOU Central based naman sa kanilang performance, sa kanilang mga ginagawa ng activity, I can proudly say na that the morale of our CMOU Central personnel is very high, considering also that our immediate commanders, the higher quarters, the Philippine Navy, and our colleagues
And of course, the respective families are always there. Okay, sir. Good to know, sir, no, na in good condition at high moral naman po yung mga personnel po natin dyan sa MOU Central po, sir. And sir, sa unang katanungan ko lang po, sir, ano naman po yung, sir, yung mission at function po ng CMOU Central, sir? Well, sir, ang mission ng CMO Central is to conduct yung mga civil military operations activities in support naman sa mission ng ating Naval Forces Central, which is yung ating operational commander. Sa function naman ng aming unit, ang CMO Central, yan. So ilan sa mga functions niya is kami yung nagsasagawa ng mga humanitarian civil assistance sa mga urban tsaka sa mga liblib na lugar, yung tinatawag natin na mga remote areas, para suportahan yung programa ng ating pamahalaan in coordination sa mga local government units. Also, kami rin yung nagsasagawa ng mga interagency coordination para suportahan yung mga operational level requirements ng ating operational commander, which is yung NAPORCEN. Isa rin sa mga natin, yung mga function natin is nagsasagawa rin kami ng mga information-related activities directed o na nakatuon sa ating external public. Pag sinabi natin external public, yan yung kumbaga sa public affairs, yan yung mga general public, para masiguro natin na mayroong malinaw tsaka tama and of course yung napapanahon or yung timely na dissemination ng information. And of course, isa rin sa function natin is kami yung mga nagde-develop tsaka nagpo-formulate ng mga materials bilang suporta dito sa mga ginagawa nating CMO trainings. And we also conduct yung limited CMO training. Sinabing limited training, yung mga mga lecture with regards sa basics ng CMO, yan. Pag merong mga nagre-request, ginagawa namin yan. And maliban dyan, pero marami pa po kami mga aktibidad inline pa rin sa policy or sa mga directive na binababa ng Naval Forces Central. And of course, yung aming admin commander, Civil Military Operations of Philippine Navy na nakabase sa Taguig City. Saan? Birthday, sir? Or ako? Okay, sir. Thank you so much, sir, no? Ay, sir, may follow-up question lang po ako, sir, regarding sa mga activities. Meron din po kayong mga ganitong mga activities, sir, gaya ng mga radio guesting in partnership with our local government units or mga stakeholders? Sa ngayon, ang aming mga ginagawang radio guesting, actually, hindi lang radio guesting, meron din kaming maintain na program namin tuwing Wednesday yon sa isa naming stakeholder sa DYA, Wednesday ng hapon. Pero yung sa radio guesting, isa rin sa mga ginagawa namin yan para of course, effort din namin sa yung tinatawag natin na timely, yung napapanahon na dissemination ng information, lalo ngayon na kailangan ng mga kababayan natin yung factual information, lalo na naglipa na yung mga misinformation, lalo na sa social media. So, Philippine Navy and yung Armed Forces of the Philippines in general ay nagsasagawa ng mga factual na information dissemination para guide yung ating mga kababayan sa mga totoong nangyayari dito sa ating bansa. Thank you so much, sir. Para sa aking katanungan, sir, ano po ba yung mga latest or mga ongoing programs at activities ng ating unit, sir? Thank you, sir. With regards to the latest and ongoing programs of the unit, before ko sasagutin, i-add ko lang yung point of view regarding sa tanong na yung Philippine Navy ay sa high headquarters natin, nagkakaroon sila ng mga talks with regards to the memorandum of agreement with the radio stations
nationwide. So far, may mga progress naman yun. May mga side contract na tayo with, for example, the Radio Pilipinas for the Philippine Broadcasting Service sa Metro Manila, sa kaunawang Metro Manila. So, yung mga CMOUs natin, pino-coordinate o nagla-lateral coordination na sila sa mga respective branches ng Radio Pilipinas sa kanya-kanilang mga. For the programs naman and activities of CMOU Central, in coordination with, of course, with our mother unit or the operational commander, the Naval Forces Central, our unit is currently preparing for the community outreach program or activity na gagawin natin sa Negros Island region. So this activity is tentatively be conducted next month with our Commander, Naval Forces Central as the guest of honor. And of course, we also invited yung mga LGUs like the governor of the Negros, the mayor of the Santa Catalina, and of course, and other invited officials from the said LGU. Also, the CMOU Central currently on the standing by for possible deployment for relief operation in connection with the September 30, 2025 earthquake in Northern Luzon. Northern Cebu, rather. So, meron tayo mga paparating pa ng mga relief operations coming from Metro Manila. Sana makarating na maaga para at least may pamahagi na naman natin doon sa mga island communities na kung saan naapektuhan sila ng latest na bagyo, saka yung sa mga aftershocks. Also, yung CMOU Central as the working arm ng Naval Forces Central ay kasalukuyan naghahanda para sa parating na pag-celebrate na 48th anniversary ng ating Naval Forces Central dito sa Barangay Nook, Lapu-Lapu. So kung saan ang inyo pong unit ay nangunguna pagdating sa mga pag-facilitate ng mga activities, civil activities in connection with the anniversary celebration. And lastly, we are also preparing at this time yung mga paghahanda natin sa paparating na holiday season. May mga activities tayo in connection with the celebration of our holiday season. Thank you. Thank you so much, sir. No? Partner? Yes, partner. And sir, good to know, sir, na ang dami po palang mga latest at saka ongoing programs po ang inyong unit, sir. And sir, in connection naman po dun sa, sir, NTFL-CAC, sir. Ano naman po, sir, yung naging papel at programa ninyo sa CMOU Central in support sa National and Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict at sa Koplan Mulat po, sir? Ayan, so maganda rin tanong yan para alam ng ating mga kababayan yung mga yung mga efforts natin in support dito sa National or Regional Task Force LCAC saka dun sa ating AFP Communication Plan Mulat. Ang CMOU Central ay lubos yung ibinibigay na suporta saka lubos din yung ating pag-participate dito sa ginagawang mga internal security operations na aktibidad para ating malabanan yung mga banta sa mga coastal regions and of course para masuportahan din yung ating mga malawakang efforts ng NTF-ELCAC para tugunan yung issue ng insurgency dito sa Visayas region. Nagsasagawa kami ang CMOU Central ng mga community developmental activities sa mga liblib na lugar, sa mga remote island communities, tsaka doon sa mga tinatawag natin na geographically isolated and disadvantaged areas dito sa Visayas region. And of course, ang CMOUC ay nakikilahok din
dito sa ating mga HADR efforts, yung ating humanitarian assistance and disaster response na efforts naman ng Naval Force Central sa pamamagitan ng pagsasagawa ng relief operations kagaya ng nabanggit ni Lieutenant Commander Keta kanina. Yung recent example is yung nangyari noong aftermath ng September 30 earthquake sa Northern Cebu, wherein marami yung nasira and medyo mataas din yung death toll. So, in support naman doon sa nabanggit mo kanina, ano ba yung ginagawa ng CMOU Central dito sa ating efforts para sa AFP Communication Plan Mulat? Ang unit na ito, ang CMOU Central, ay nagde-develop ng mga products tsaka materials para malabanan natin yung mga misinformation tsaka disinformation na ginagawa ng ating mga adversary tsaka yung mga pinapakalat ng mga fake news. So, idagdag lamang din natin na meron tayong mga ginagawang mga lecture tungkol sa AFP Communication Plan Mulat sa mga school, sa mga community, and yung recent na effort namin is yung nag-conduct kami ng lecture tungkol sa AFP Plan Mulat sa mga fisher folks doon sa Barangay Tulay, sa Minglanilla, Cebu. Para alam din ng ating mga kababayan mangingisda na ano ba yung role ng Navy dito sa mga nangyayari ngayon sa ating teritoryo. Lalo't mainit na usapin yung West Philippine Sea. O ano ba yung kanilang dapat na malaman and ano ba yung kanilang dapat na ambag dito sa issue na ito na hindi lamang dapat isipin na issue ng Palawan or issue ng Northern Luzon, kundi ito ay issue pambansa. Itong issue natin sa West Philippine Sea. Sir, before my concern, no, my question, before my follow-up question, sir, nagpapasalamat pala ako, sir, sa kuha namin kahapon, yung activity namin during the bloodletting for your support, sir. Daghang kayong salamat, sir, for your blood donors pala, sir, kahapon, sir. Sir, follow-up question ko lang. Sir, kumustahin ko lang pala, sir, kasi nabanggit nyo yung counterinsurgency natin. Sir, kumusta na pala yung deploy natin dun sa Talisay, sir? Ano nang update pala dun, sir? Yes, sir. Actually, sa ano kami, sir? Sa Minglanilla kami, sir. So may barangay Tulay. Ay, sorry, Minglanilla pala. Minglanilla. Sorry. Yes, sir. Yes, sir. Sa Minglanilla po kami, sir. So, so far ongoing yung ating mga ginagawang efforts doon para sa ating community support programs, wherein isa sa mga efforts natin doon is yung tuluyang kumbaga mapabalik sa panig ng gobyerno yung ating mga kababayan doon na sabihin na natin na medyo naligaw ng landas. So ongoing pa yung mga ginagawa natin doon, and hopefully by the end of the year is kumbaga ma-co-op na natin yung mga target personalities natin po doon, sir, doon sa may Barangay Tulay, sir. Yes, sir. It's nice to hear that, sir, no? Partner? Na-mention nyo pala kanina, sir, yung regarding sa regarding support to Complan Mulat, yung the West Philippine Sea issue, sir. So far sa CMOU ba, sir, meron po ba tayong sir, yung SME with regard to that concert? Baka pwede natin matap, sir, sa mga activities natin in the future. Especially ngayon, sir, is tayo, sir, dapat we will engage in our strategic sir, activity with regard to our defense, especially in external defense natin dito sa ating bansa. Baka pwede natin, sir, tulungan yung Air Force or tie-up activity, sir, the future, sir. Thank you, sir. Thank you for that question. For the support of this unit with regards to the West Philippine Sea advocacy, so currently the CMOUC is directed by our Naval Forces Central. We conducted series of lectures actually on the AFP Campaign Plan Mulat.
to the different colleges and universities here in Cebu and at the nearby provinces also. As of now, the Cebu UC, in coordination with our headquarters, the Cebu PN Philippine Navy, we are planning to bring the West Philippine Sea Caravan of the Cebu PN here in Visayas. We will be bringing our SMEs to discuss or to disseminate what is the campaign plan Mulat. At the same time, yung efforts natin na ginagawa in respect or in support to the West Philippine Sea advocacy. So far, my XO is capable to share or to discuss or to be the SMEs for this kind of matters or subject matter experts. So far, those plan to bring the WPS Caravan here in Visayas, till now we are still planning it. Hoping before the end of the year, we can came up one activity for this by bringing the WPS Caravan here in Visayas. Yes, sir. Thank you, sir. No, magkuha na lang kami sa inyo, sir. Co-coordinate na lang kami with regard to that activity. Actually, salamat at na-mention niyo, sir, yung kanyo, sir, is capable pala si Incen Ortilia. Sir, bago po magtapos ng ating programa, baka meron pa kayong cancer, no? Parting statement. Pwede natin mahinga ng cancer. Parting statement si Lieutenant Commander Kita, sir, the commanding officer of the CMOU Central. So baka may additional announcement pa kayo, sir, or message? Oh, actually, meron. Unang-una, before ako for my parting statement, allow me to thank the APAC Cebu for giving us this opportunity to share our recent activities, our efforts, our initiatives here in Visayas in coordination with our mother unit, which is the Naval Forces Central. Of course, the CMOU Central, as under the operational control of Naval Forces Central, your Navy in the Visayas remains unwavering in its commitment to strengthening the nation's defense capabilities and safeguarding our maritime security. So the Naval Forces Central continuously ensures operational readiness to protect the country's sovereign interests and to respond effectively to evolving and emerging threats. Its area of responsibility. Through disciplined training, the modernization efforts, and of course the strategic partnership, your Navy in the Visayas stands as a vigilant guardian of the seas, upholding safety and sovereignty throughout the Visayas region. And of course, beyond its military duties, to the Naval Forces Central, the CMOU, with its partner stakeholders, maintains deep dedication to community service and civic responsibility. Also, we actively advocate for and delivers essential services, assistance and support to underserved and vulnerable communities across the Visayas, particularly those in remote and considered GIDAS area. So this dual commitment to defense and public welfare exemplifies the Navy's holistic approach to nation building, fostering stronger ties with the people while ensuring peace and stability in the maritime domain. So again, muli, maraming salamat at kami ay yung napagbigyan ay parating sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay ng Pilipinas, ang mga adhikain, efforts at mga inisyatibo ng aming unit at ng NFC, your Navy in the Visayas. Again, sir, thank you so much for the comprehensive information and discussion you shared to us. Saludo po kami lahat sa ginagawa ninyo sa ating area of responsibility. Hanggang sa muli po, sir, and thank you so much.